Assalamualaikum. Here's my experience and opinion on Jenny Moon. So, pasensya na dahil medyo natagalan dahil ginamit ko muna ito to see how it performs. Galing ito ng Pilipinas at ganito siya. Product ito ng Thailand. May mga skin brightening ingredients like niacinamide, tranexamic acid, alpha-arbutin, kojic dipalmitate, glutathione, and 39 amino acids. So, pinagsama-sama itong mga active ingredients that can brighten the skin kapag ginamit ng matagal. Plus, 39 amino acids na nakakatulong para mag-generate ng collagen at elastin ang ating skin. At alam na natin ang collagen ay responsible for firmness, elasticity, and plumpness ng skin natin. And I have to congratulate Jenny Moon dahil FDA registered na sila. Nakahinga ako ng malalim. At least, makakasigurado tayo na safe itong Jenny Moon kapag ginamit natin. So, this is called 40 times body booster dahil meron nga itong 39 amino acids plus yung mga active ingredients na binanggit ko kanina. So, dito sa part na ito, tinranslate ko para maintindihan and I liked that sinulat nilang kailangang gumamit ng sunscreen along with this product. 5 nights ko itong ginamit and yes, sa gabi ko lang ito ginagamit sa buong katawan ko but not my face. So, among the ingredients, ang may pinakamalaking percentage ay ang niacinamide na nasa pang-4 sa ingredients list. Sumunod na si alpha-arbutin at ang derivative ng kojic acid which is kojic dipalmitate. So, here are my personal experience sa Jenny Moon. Sa first night, eto lang ang in-apply ko sa buong katawan ko at napansin ko na kapag nasip-sip na siya ng aking skin ay nagda-dry na ang aking skin. Super bilis lang naman neto absorb ng skin kasi para lang siyang aloe vera. Hindi rin overpowering ang fragrance neto. Sa pangalawang gabi hanggang sa pang-5 gabi, pagkatapos ko itong i-apply sa buong katawan ko ay pinapatungan ko na netong Lux Organics lotion na ito. So there, nawala ang dryness at soft na ang skin ko. Sa pang-5 gabi ko ay nakaramdam ako ng hapdi sa aking underarm. Chinek ko ito at mapula nga ito, so ibig sabihin nairita ang underarm ko. So, here are my opinions on Jenny Moon. Number 1, magaganda ang mga ingredients for skin brightening kapag ginamit ng matagal. Kapag may nagsabi sa'yong puputi ka dito in days, 7 days, 10 days, na. At least 2 to 3 months of consistent use. Saka mo palang makikita ang difference sa skin mo. Number 2, please use sunscreen. Kung gagamit ka neto ay dapat handa kang gumamit ng sunscreen, hindi lang sa iyong face, kundi sa lahat-lahat ng area na paglalagyan mo or a-applyan mo ng Jenny Moon. Kasi very sensitive sa araw ang skin dahil sa mga active ingredients neto. So kapag hindi ka gumamit ng mga sunscreens na gaya neto, brace yourself. Kasi pwedeng masunog ang skin mo at kapag napabayaan ito ay pwede itong magresulta ng pangingitim ng skin. Number 3, I suggest na sa gabi ito gamitin kahit papaano ay hindi na mainit at wala ng araw at syempre dahil patulog na tayo, it can perform job ng maayos. Number 4, pwede kang maka-experience ng dryness dahil meron itong isopropyl palmitate, fragrance at dahil na rin sa mga active ingredients neto. So I suggest na patungan ito ng moisturizing lotion gaya neto. Hindi yung mga ganito ha, kasi eto meron din silang mga active ingredients. Ito ang gagamitin. Number 5, sa mga areas kagaya ng kilikili at singit, mas maganda na huwag itong lagyan every night para hindi ito mairita. Pero kung kaya naman ng skin mo ang every night,
then go. Number 6, bawal ito sa mga buntis at nagpapadede dahil meron itong alpha-arbutin. Number 7, medyo nababother ako sa nakasulat dito. Iwan ko kung ako lang, pero mas tama siguro kung ang isulat ay to have. So, syempre, ako lang yan. Kaya wag kang ano dyan. Alright? So, will I recommend Genemon? Yes, but with a sunscreen para maiwasan ang pagkasunog ng balat. Iwas-iwas din na mababad sa araw at kung gusto mo ng magandang resulta, gamitin ito ng matagal dahil buwan ang bibilangin, hindi araw lang ang bibilangin para sa magandang resulta.